technicians or electricians na kumukuha ng motor control or EIMNC3, madalas puro ladder circuits yung na-encounter natin. So definitely, at kahit paano may prior knowledge tayo kung paano yung mga ladder diagrams na tinatawag. So yun yung pagtutuunan natin ng pansin sa mga susunod na mga videos. So let's begin for the basic PLC requirements. Number 1, kailangan natin ng power supply. So yung power supply natin, it depends kung anong unit yung gagamitin natin. It could be ang input ng device ay DC, direct current, or alternating current, or what we call the AC. Depende yon sa magiging PLC natin. So tulad na sinabi ko kanina, siguro separate topic yung regarding dun sa mismong theoretical part ng mga programmable logic controllers natin. So focus muna tayo sa basic requirements. So one is the power supply. So yung power supply natin, tulad ng sinabi kanina, magdedepende dun sa unit. But kadalasan sa mga PLC natin, may mga input siya. For example, kapag relay type siya, ang input nila kadalasan AC. And then may power supply na lang na naka-incorporate yon, wherein i-convert into 24 volts. So sa mga transistorized naman na PLC, 24 volts DC ang gamit. So minsan magtataka kayo, lalo na kapag nasa industry, may makikita kayong mga 24 volts lagi. Even the mga relays na ginagamit, kadalasan mga 24. So yun yung isa sa mga kino-consider. We have the power supply. That's number 1. Number 2. Ang number 2 natin is the communication cable. So yung communication cable, lahat naman meron to, halos lahat. Mapa Siemens PLC, mapa Mitsubishi, mapa Omron, laging meron tayong communication cable. So yung communication cable, it varies from manufacturer's PLC. Magkakaiba yan, magkakaiba din ang itsura. Madalas ang kinagamit ko sa school is Siemens. Meron ding GX developer for Mitsubishi. Tapos may Omron din na nabili ko last time. So ito, napaka-importante nito. Why? Because from a programmable device, it can transfer your ladder logic program to your PLC unit. So dahil gagamit tayo ng Arduino board, ito yung itsura ng communication cable. At the same time, we need an OTG cable. So this one is micro USB. Ito yung sa mga kadalasan sa cellphone, and then i-connect siya dito sa USB port para may connect yung Arduino board to kung ano yung programmable device na gagamitin natin. Yan. So this is the second one, the communication cable. Third, we have the programming device. So sa programming device natin, it could be a mobile device, pwedeng laptop, pwedeng desktop. Pero dahil ang intention talaga ng tutorial na ito is to give you an idea paano magkaroon ng PLC programming by using a mobile app. Yan. So marami na tayong mga mobile app sa Android na nagagamit. I think sa Android pa lang yan nakita ko sa Play Store. So ito, we have the cellphone. Pwede natin gamitin to as our programming device. So the fourth one will be the programmable logic controller. So yung programmable logic controller natin, since it's not available, Arduino Uno ang gagamitin natin. So this one, itong Arduino board na to, yung Arduino na to, open source to. So yung programs niya, C++ language ang ginagamit. Pero kahit wala tayong gaanong background regarding sa computer language, as long as may prior knowledge tayo sa ladder circuits, yung pagkakalatag ng mga diagrams,
we can use this one as an alternative for PLC. But somehow, makikita ninyo wala siyang relay outputs, mga relay modules. Okay. So, aside from the Arduino, kailangan nyo rin mag-secure ng item na relay module. It depends kung ano yung mabibili ninyo. It could be a two channels na relay, or pwede rin 4 channels. Yan. So, ito yung mga items na kailangan natin for the basic PLC programming. Now, let me emphasize this. Itong Arduino board na to, may dalawang klase kasi na lumilitaw sa market. The second one is, I think, yung may CH30 ata, yung chip. Parang square lang siya na maliit. And then, as you can see, ito medyo mahaba. So, Atmega 328P. So, sa mga susunod na mga tutorials ko regarding this one, ito ang kailangan na unit. Itong klaseng board na to. So, if ever mag-purchase kayo sa online, kasi medyo mura nga naman kapag sa online. So, ito yung nire-recommend ko na pwede nyong i-purchase para at least magamit nyo para sa mga susunod na lessons. So, ito. Tandaan ninyo yung itsura, the IC. Huwag nyong bibilin yung yung isang klase na may square chip dito na medyo malaki instead na ito. So, yan. So, that will be our microcontroller na gagamitin. Next, the last one. Ang last natin will be the PLC software. So, the software, kailangan natin yun para makapag-create tayo ng ladder logic program. We can simulate, we can transfer, we can upload programs. So, dun natin ginagawa yon sa interface ng PLC software. Itong mga software na to, hindi siya libre actually sa mga ibang brands ng PLC. Mahirap talaga siyang makakuha kasi may license key. But nowadays meron ng mga lumilitaw na mobile apps. That's why it's good also na pwede natin i-explore siya. So I'm going to introduce yung PLC software natin. Actually, it's not the PLC software muna, but yung isang kailangan natin na software para at least matweak natin yung Arduino board. So ano yung software na yan? That is what we call the Arduino IDE, which is yun yung pinaka ng Arduino board. Yan yung kadalasang ginagamit ng mga hobbies na nagpo-program ng Arduino board, Arduino IDE. So, nasa screen kayo ng desktop niyo, go to your web browser. And then ito. Type nyo lang arduino.cc, and then it will direct you to the Arduino website. Then go to the menu software and then select downloads. Yan. So dun sa area na to, once na clinic nyo yung downloads, lilitaw na yun kung nasaan yung software na pwede nyo i-download. So we have the Arduino 1.8.13 version, and then click Windows installer for Windows 7 and up. If your OS is Windows, pwede kayong mamili dito. Kung Apple products naman, we have Mac OS X. So we need to click Windows 7 and up since Windows PC yung gamit po natin. So just click and then download. Yan. So may nakalagay dito, contribute to Arduino software. Actually, pwede namang hindi. So, but if you think na pwede rin naman po mag-contribute. For the meantime, just click download. Kami download natin. So the software app, ang capacity niya is 112 MB. So kapag malakas yung internet connection ninyo, saglit lang po ma-download dito. Yan. How about the software na ito? Hindi siya masyadong ganun ka sensitibo. Si open source naman.
C++ programming ang base. To be honest, kahit hindi naman tayo masyadong sa C programming, kung medyo may prior knowledge tayo sa PLC, sa mga ladder circuits, pwede nang pwede na siyang stepping stone para at least makapag-program tayo. Kasi ang purpose talaga natin ay gamitin natin yung mobile app, para ladder yung gagamitin for the pag-transfer ng program papunta dun sa Arduino board. But yung pinaka-purpose talaga natin, ulitin ko, ang purpose talaga ng Arduino IDE, kaya natin dinownload siya, is para ma-tweak natin yung firmware ng Arduino board. Kailangan po natin ito. So once downloaded na, open the file para ma-install. So exit natin to, then let's install it first. Then agree lang, and then install. So ayan, nag-install na po yung natin, Arduino IDE. So aside from that, na-tweak natin yung firmware. There are some applications also na medyo I think baka magawan ko ng lessons, yung IoT natin na tinatawag, Internet of Things. And so completed na yung installation. Just close the window tab, and then let's try to open the Arduino IDE. So yung Arduino IDE natin, ito yung itsura, and then dito tayo mag-encode ng program. Iti-tweak lang natin yung firmware. Actually hindi kayo magpo-program dito, but if you wish na matutunan din po ito, wala din pong problema. Yun lang po sa ngayon. Kailangan nating i-discuss kung ano yung mga basic PLC requirements natin. Bago tayo matapos, recap lang natin ano ba yung mga basic PLC requirements natin ulit. Number 1, we have the power supply. That's the first one. Second one, ano yung meron tayo? Communication cable. Third, we have the programming device. It could be a mobile app, smartphone, kung ano yung available po sa inyo. Pwede rin laptop ang gamitin. And then we have the programmable logic controller. Tulad ng nabanggit ko kanina, dahil hindi yun yung target natin, alternative lang muna for the PLC. We have the Arduino board and the relay modules. Then the last one, we have the PLC software. So for the meantime, ang gamit natin is yung Arduino to tweak the board, and then the next episode will be the mobile app, introduction to basic PLC programming using a simulator app for PLC. Then bago ko makalimutan, we have some miscellaneous items na kailangan natin. We have the connecting wires. Possibly pwedeng makabili kayo ng male to female na wire. Pwede ring female to female or male to male. So ito yung mga example ng wire na pwede natin magamit. Dahil yung board natin, as you can see, medyo siya, so kailangan ng ganitong connector. If ever naman, pwede naman gawa ng paraan. Yung mga solid wires na maliliit lang, pwede rin yun. Then what else? Ito yung pinakalas na kailangan din natin miscellaneous. So we have the breadboard. Pwedeng small type lang, pwede yung medyo mahaba. It's up to you kung ano yung I will put the link below kung saan kayo pwede makabili ng mga items. If ever lang na gusto nyo magkaroon kayo ng interest na i-apply kung ano man yung magiging lessons for dun sa mga susunod na linggo. Pagpasensyahan nyo na rin po, medyo mahaba yung video, medyo kinakabahan, pero I hope na ma-improve by the next time na live streaming din. Medyo naglalag kasi yung laptop ko, that's why nirecord ko lang ito. But I hope na sana magkaroon din ng live streaming para diretsahan na lang pag may tanong, masasagot ka agad.
during demonstration yung mga items na to. I hope guys na may na-share ako sa inyo, and then yun, ingat palagi sa trabaho, iwas sa COVID. Yun. I hope guys na maintindihan ninyo bakit ni-record ko lang ito at hindi pwedeng mag-enroll dun sa school na pinapasukan ko, bakit hindi ako makapag-entertain, kasi sa nature ng job namin medyo mahigpit sa oras, so mahirap sumideline kumbaga. Yun. So I hope na kahit sa ganitong paraan makapag-share ako kahit paano. So yun lang po, maraming salamat.